Ayan guys, ang 14M dumating na. Busy kami, hindi. Ayan, 14M. Nag-ayos na tayo ng ano. Ito, marami pa tayong stock ng sigarilyo. Yan, ito 14M. Almost 24,000 binayaran natin. Sad previous natin guys. Tapos ito, nag-bill ulit ng almost 24. Masama ka na ba? Too much exposure na ba? Kay Kuya Joseph, pagka ganyang Pasko at saka ano, kailangan 50 to 60,000 ihahanda mo. Pasko't New Year lang yun, tig 50,000, tig 60 ganun. 29, sabi na kayo. Wala na? Best out ako. Meron pa. Hindi sila nag... Lagi nag-notif yung ano naman sa akin. Ha? Magkano na? Puro kay kalokohan. Hi guys, Mami Park is here. Wala naman ako halos masyadong ginawa maghapon, pero pagod na pagod ang pakiramdam ko. Gusto ko na ulit simulan ng aking diet journey dahil guys, kung maalala nyo, nagkaroon ako ng exercise na diet challenge before, no? Bago kami mapunta rito sa lugar na to. Eh kasi naman before kasi guys, parang hindi ka naman mamomotivate nun eh. Ang deal namin ni Daddy is 5,000 per kilo. Hello ka naman yan. Kinarir ko talaga yun. Pero ngayon wala nang ganon. But it's not about all the money, it's about health. Namimiss ko na rin. Sabi ko, pas muna ako ngayong ano, basta 2024 mag-i-start na ako talaga. Kakayanin ko kaya. Hope so. Ayan. So, kamusta kayo after ng bisperas ng Pasko at Pasko, no? So, still, may mga bukas na ng mga tindahan, pero ang aking isang talagang yung pinakakatapatan sa lakas ay sarado pa din. So, kaya kahit paano talaga nagtakbuhan pa din sa amin ng mga tao. So, kahapon nga, nakita nyo naman, namili pa kami. Kala ko last minute namin ng 24, 25 pala, no? Eh, ano pa. Tapos, kanina lang, si Kuya Joseph pala, 24, nag-deliver din pala sila. Kasi, ang sabi niya, hindi raw sila magdi-deliver ng 24 dahil day off na sila noon. Kung alam ko lang, hindi, kahapon, naku po, kung alam ko lang na nag-deliver sila ng 24, humabol pa ako, nagpababa ako. Kasi sabi ko, kaya ko pang gumasta ng at least 20,000 pa para sa mga liquors and soft drinks and any products. So, yun. So, kaya kanina nagpababa na tayo. So far, ang pinababa natin, 4 na case na cola, 1.5, no, 21 case ng Red Horse. So, 1.5, bali ano, 6 na 1.5. Yung pong 4 ay Coke at saka yung 2 ay 1 kalahating Sprite and kalahating Royal. And then, kanina, si Daddy, nakakuha siya sa O-Save ng Coke Zero, no, G? Coke Zero. Tapos, meron pa kaming Pepsi na nakuha namin. Kahapon lang ba itong Pepsi? Pepsi at saka yung 1 case na Sprite na galing naman ng Pure Gold. So, pati mga kasalo natin, 6 case na kasalo, and then, 3 case ng 8 ounce. Kasi guys, ano naman dito. Ang kagandahan po kasi dito guys, tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi cash ang spaces. Ang kagandahan kasi twice a week nag-deliver si Kuya Joseph. So twice a week, yung needs mo for the week ay pwedeng hatiin. So kaya ako pagdating sa delivery, yun ang maganda. Twice a week ang schedule dito. So, sold out, almost sold out yung gin namin. And then nagpa-deliver ako kanina. And then, nagpa-deliver din tayo ng Alfonso. No, unti-unti mag-aano naman tayo, mag-i-stock ulit. So, 21 cases yung ating ano, pero I'm planning na sana gawing at least 30 case. 30 case, G, kaya na? 31 and January 1? No? Kaya, no? Makakasustain na, no? So, bala ko 30 case, manghihiram ako ng case kila Kuya Joseph. So, yun. So, today, nakamagkano tayo kay Kuya Joseph? 31,800 something. So, almost 32K. Tapos, ay, sa Friday pala, may Marby pa tayo, no? So, today is, Tuesday. Tapos, ice cream, Grace. Wala na kaming kalaman-laman sa ice cream. Sold out ang ice cream namin halos. Pakita nga natin, guys. Pakita natin. So, pakita natin ang ating, ito yung likod namin. Mga stocks pa. Ayan na lang yung egg. Kailan kayo mag-deliver ng egg si Because, ayun na lang. Ayan na lang po yung namin, guys. So, ice cream. Kita na yung ilalim. Wala na po, ganyan. Nilagay na namin yung iba dito, na ice cream. Tapos eto, ayan. Ayan. Tapos eto po yung atin dito. Mga candies natin, ayan po. Ayan, ay mga stock nating candies. Dito pa, nilagay na namin sa lalagyan na ng Marby. Sold out po ang aming Marby. Sold out. Ayan. Hindi pa sa ilalim yung mga laruan. Kasi Angie nagdi-display ng mga yung mga malalaki natin, wala na? Yan na lang lahat? Meron pa. Ayan. Dapat pala kumana tayo ng mga piatas, Nova, no? Nauubusan na tayo. Tapos, ayan po yung aming mga, ayan, mga stock natin, ng mga alak. Tapos, nandito pa. Dadagdagan pa natin yan. Tapos, eto, guys.
Yan. Mabili. Sold out yung ganyan natin. Kaya kumuha tayo ng 4. Ewan ko kung kakasya yan. Kasya kaya yan, itong Wilkins natin. 4. Mabilis maubos no? Kaya istante na. Ayan. So, mag-refill na tayo. Ayan. So far, ayan. Empty. Alam nyo guys, kapag ka may na-empty na mga estante, lalo kung naka-front, ang itsura ng tindahan parang nalulugi. So, kaya advice ko sa inyo guys, hanggat maaari, kung medyo wala ng stock sa likod, okay lang. As much as possible, i-pull out nyo lahat ng displaying at i-display nyo. Kasi nga, yun nga, parang ang pangit ng tindahan na walang display. Ayan. So, andyan pa yung mga candies natin. Okay. Ayan, yun nga guys. No? Marami pa naman tayong mga mantika at asukal. So, snappy. Ayan guys, yung ating mga in-order nung kanina. Tapos nandito sa likod, no? Ayan. Diyos ko. Nilagay na kasi yung iba guys sa ref. No? Tingnan nga natin ref natin. Ayan. May bumili siguro, hindi pa nakapag-refill. Ayan. Wala tayong maliliit na Wala tayong malaking Ayun, may malaki pa tayong Dutch mill. No? Tapos ito, pinag-iwain mo na yung Ayan guys. Wait lang guys Kunin na nga natin to. Kain tayo ng leche plan. Ayan. So, mag-shoutout tayo guys. Tapos, meron akong i-discuss sa inyo. No? So, hindi naman lingid sa inyo guys na sinabi ko, from 24 pa lang hanggang ngayon, 26, sarado yung ating yung ating isa sa mahigpit na kakompetensya. Pero bago dyan, mag-shoutout muna ako. Shoutout to Gemaline Salvador. Sabi niya, nasan daw si Ate Ana? So, siguro hindi updated si Ma'am Gemaline na si Ate Ana ay wala na po sa atin. Hindi na po siya nagwo-work. She is no longer connected with our business or with our store or to us, no? So, ayaw na po niya magtrabaho. Sabi niya, natatamad na raw siya. Pinag-resign ko na kasi siyempre ayoko nung ganun, siyempre tatamad din ako magpasahod, no? So, ako naman kapag nakikita kong hardworking, hindi mo naman ako kailangan salitaan pa ng magkukusa naman akong mag-reward, mag-bonus, ganyan. Angie, masaya ka ba? Pagod. Masaya na pagod. So, yun. So, kaya po, Ma'am Gemaline Salvador, yun po yun, no? Pero may nabalitaan kami today. Actually, kahapon pa, no? Na nag-work nga daw sa isang tindahan dito, gawi doon patungo roon. So sabi ko, akala ko ba napapagod na siya, tinatamad, gusto magpahinga, bakit biglang nag-work, no? So anyways, hindi naman na natin pakikialaman yun at buhay niya naman yun. Kaya lang kasi, kasi siyempre, sabi ko nga, hindi stable ang trabaho ng mga asawa natin, kailangan kumilos din tayo, ngayon lalo pat holiday season. So, napaka-wrong move ng gagawin natin na kapag magmamalaki tayo sa trabaho tapos mag-holiday, di ba? So parang, alam mo yon. Kasi alam nyo guys, for me, ako, I afford to lose a job or if may backup ako na matatag. Although, nung ako dati, nag-decide akong mag-resign at para uwian ko ang mga anak ko, mabigat naman ang reason nun. No? Kahit wala akong masyadong backup that time, pwede naman akong mag-work agad-agad na kahit anong, kagandahan kasi sa akin kahit anong work, kahit tapos ako, kahit anong work, basta yung at the moment na kailangan ng namin ng mga bata, gumagawa ako ng paraan. So, kaya hindi talaga ako magmamalaki sa trabaho hanggat wala naman akong backup, no? Hanggat and depende sa reason, no? So, kaya before, ginibap ko ang life in Manila para sa aking mga anak, no? Isa na rin yun sa reasons why. So, just a piece of advice and a lesson to us, no? Lalo na sa mga employed pa, tapos kasari din, no? At the same time. Don't lose your job, no? Mahalin nyo ang trabaho nyo, kahit empleyado kayo or kahit nagnenegosyo kayo. Kasi hindi naman natin masasabi, especially sa panahon ngayon. Lagi nating tatandaan, guys, na bago natin pagdidesisyonan ang mag-resign, ang magganito, magganyan, we have to make sure na napakabigat ng dahilan, no? Mas mabigat pa sa may trabaho tayo. As much as possible, guys, no? And pwede tayong mapagod, pero hindi tayo hihinto. Yun ang lagi natin, no? So, it's a lesson learned to us, no? Like what Ate Ana's decision. If she's happy sa decision niya, or actually, hindi naman kasi siya pa nagre-resign, minadali ko na lang. Kasi nga, ayoko nga nung ganoon ng mga tulad nung naikwento ko sa inyo, no? Na kasi you are still talking to your
employer. So, hindi ka dapat ganoon na parang magmamalaki ka or whatsoever, diba? Kasi, yung employer mo naman, kahit paano mabubuhay yun, ikaw, mahihirapan ka. Ganun lang naman yung point ko doon. Kasi ako, I've been there. Namasukan din ako, guys. Nagtrabaho din ako. Hello. Hindi biro, no? Kaya lang ako kasi, madiskarte lang ako talaga pagdating sa pagtitinda. Hindi ako namimili ng trabaho as long as nakaya ko at paninindigan ko. At makakasustain, no? Namimili ako in a sense na kung kaya ko. Kung kaya at makakasustain. No, kahit ano yan, wag lang masama. Pero kung hindi makakasustain at hindi makukuha lang ang oras ko, hindi ko pinapatos, no? Yan, ganyan. Pagka mami ka na kasi kalilimutan mo yung ikaw ay career woman or tapos ng pag-aaral or whatsoever pa, kalilimutan mo yon. Kasi ang lagi mong iisipin, may urgent ka na kailangang ma-earn or kaya ay masahod or maging pera dahil may pinapakain ka, especially sa mga solo parent na mga mothers. Kaya matatag ang mga solo parent mothers you know why? Kasi hindi dadating ang point sa buhay ng isang solo parent na kahit anong trabaho gagawin mo or papasukin mo kahit mababa, as long as makakatulong, makasustain at makapagpakain sa mga junakis, no? Yun lang naman yung sa part ko, no? I've been there. Kaya siguro ang ganda din ng naging training ko nung last job ko na sa mga Japanese kasi kapag pagpagod na, ayaw na trabaho, resign na. Ganoon, napaka hardworking talaga nila. Siguro isa pa yun sa na-enhance sa akin na ano, kaya mas lalo akong naging pagdating sa ako kasi guys, pag work, no? Hanggat meron pa akong gising na nadadama, hindi mo ako Ngayon na nga lang ako medyo nagre-relax. Ngayon ko lang na-feel nung nagkaroon ako ng tindera na medyo nauupo ako sa upuan, na hindi ako nagpapa-istorbo. But before naman ako dumating sa ganitong point, guys, ang paghihirap naman na inabot ko, no? Ika nga, sabi ko nga sa inyo, hindi to is just a blink of an eye. No, hindi to isang gabi lang na pagising mo, tutulog ka sa gabi, pagising mo, everything is okay. Nag-grind ka, work hard mo, no? Para maging stable ang hanap buhay, para maging stable and sustainable, no? Ganun lang naman yon, para magkaroon ng stability. Okay? So, nabanggit lang naman ng mami. It's just a piece of advice for you guys. Para lagi natin tatandaan na pag di pa kailangan mag-resign, wag magre-resign hanggat maaari. At even may planning mag-resign, give the best shot. No? Sakit kasi yan ng mga employee Yung total naman, magre-resign na ako, magpe-petix na lang, or hanggang sa huli, ibigay niyo yung best shot nyo. Nang sa ganoon, hanggang sa huli, walang masasabi ang inyong employer. Dumating man ang panahon na magkausap ang mga employer to employer at nagkaroon ng pagkataon na naging tao ng iba, ang tao mo, no? So, you at least, so, ibig sabihin, halimbawa, napunta ako sa iba, tapos, magkakilala pa lang ang employer ko at saka dati kong employer. So, dumating man po yung point na ganun, at least, your previous employer will say something good about you, no? Yun yung maganda doon, no? Kaya ako talaga, yun ang sa akin. Yan ay isa sa paruntunan ko sa buhay. Okay, ang dami sinabi ng Mami Park. Ellen Pilar, thank you. Glenn Altes, Ricky Anuevo, Grace de los Santos, sabi ni Ma'am Grace, tungkol daw doon sa sasakyan namin na si Fighter, na nagka-problem ba nung after daw ng ipagawa namin? Hindi po. Pero merong napapansin si Daddy na parang sa aircon. Kasi yung aircon kasi guys, binili namin yon, ang tulo ng aircon ay nasa loob. So may nagsasabi sa amin, kailangan iayos daw ang preyon, ganyan. I don't know about it. Yun lang naman so far after nung nagpagawa kami. No? But ngayon wala naman. At talagang malaking bagay talaga siya, nakakatulong talaga siya sa amin. Kasi anytime na gusto namin tumakbo, tulad yan, nung Pasko, nung Besperas at saka Pasko, gusto namin tumakbo na mamili, meron kami sasakyan na magagamit. So, yun yung maganda doon. At ang masaklap lang, hindi pa ako hanggang ngayon natuturoang mag-continue mag-drive sa busy, no? Ayan, Roro Chen, maraming salamat. Eleanor Rosero, Veron Chill, 24. Okay, so maraming salamat po sa inyo. So, ang i-share ko nga sa inyo is, sabi ni Angie, may aftershock pa daw ng inuman. Na siya, naluloka siya. So, ang pag-uusapan natin guys is so, relate ba kayo sa katulad ng Mami Park na experience? Actually, na-experience ko to guys, nung bago-bago pa ako dito, hanggang sa nag-extend na ako, hanggang sa nagpapalaki tayo. No? So, lagi kong sinasabi, ang customer service, ang pinaka number 1 na mag-highlight ng ating hanap buhay, hindi lamang ang presyo. Magkaakibat ang customer service at ang ating presyo. So, when it comes to customer service, sa tingin ko naman, no, sa mga feedbacks, as much as possible, sa tingin ko, or kahit pa paano naman, hindi man perfect ang aming customer service, we try our best. Kahit kami may mga pinagdadaanan, pagdating naman na
na ano kami, yung humihingi kami ng sorry, thank you, welcome. Alam mo yon, siguro naman gets nyo na yan mga kasari. Ano. Pero syempre, may mga dilemmas pa rin na nangyayari at papaano mo i-address, no? So, dahil nga nasabi ko nga sa inyo guys, na yung isa sa katapatan ko dito na mahigpit na kompetensya sa negosyo, isarado na for 3 days na, no? 2.5. Kasi, hapon yata sila na wala ng 24, umalis. Hanggang ngayon wala pa, hindi pa sila nagbubukas. So, ang chances are, magtatakbuhan ng mga customers dito, pati ang mga regular customers nila. Especially kahapon na 25, no? 24 and 25 hanggang ngayon. Pero kasi may mga bukas na naman na mga ano na mga tindahang maliliit at saka ano, medyo nahati na rin ang customer. However, syempre, magtatakbuhan dito sa amin. So, may mga, hindi, sa dami kasi ng customer dito, hindi ko alam na kung sino yung regular na dito bumibili. No? Mga magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakapatid, magkakapamilya. So, hindi lahat makakabisado mo. Maliban lang dun sa talagang hanggang ngayon, naging customer mo pa rin, regular talaga. So, may hindi kami regular customer na paminsan-minsan lang nabibili dito. So, it happens nga, yes, it happens nga today, but yung event na nangyari is 25 yata, parang 24. Ganito. Ito po kasi yan. Dito po kasi sa tindahan namin, guys. Dahil po sa, syempre, pinapractice natin yung right management, no? Hindi man 100%, but at least we try our best to be on the right track when it comes to handling or managing our business. Especially yung ganito, no? Dahil napakaraming involved sa ganitong negosyo. Customer, ikaw, supplier, kung may tauhan ka pa, ganyan. Kung may ka-partner ka pa sa negosyo. So, dito, dahil nagkaroon ako ng experience sa pagdating sa mga bote na nagbayad ako ng 1,000 mahigit dahil sa mga boteng hindi na ipangakong isole sa araw na dapat isosoli nila at yung iba hindi na talaga sinoli at all. So, sabi ko, so losses ko yon. So, sabi ko, this time, I will not be that sweeter. No? Sweet pa rin sa customer service ano natin, but medyo maghihigpit lang ng konti. So, nagkaroon ako ng idea na lahat ng magde-deposit ng bote na willing ibalik ulit ang bote or kunin ang deposit, i-claim ang deposit, i-issuehan ng stub. Para iyon ang kanilang magiging susi sa pagkiklaim ng kanilang deposit. The reason pa is kasi is may mga nagsusoli dito na hindi sa amin nabili. Eh syempre maglalabas ako ng pera dahil deposit, di ba? And syempre, yung control ng bote na baka ma-over ako sa bote or makulangan ako sa bote. Yan yung mga reasons niyan. Kasi alam naman po natin na hindi ako pwedeng mag-overstock ng bote na empty na hindi naman malalamanan. Kasi nga, ang space namin ay limited. No? Ngayon, yan na yung nakakasanayan ng mga customers dito, ng mga regular customers namin. Pero dahil sarado si isang kasari, siyempre may nagtakbuhan dito na regular customers nila. So, dito bumili. So, inisyuhan pala may bumili ng Red Horse na 8 pieces na Red Horse. So, inisyuhan ni Kauri ng stub, pero hindi kinuha. Sabi, babalikan na lang. Sabi ni Kauri, stub nyo po, babalikan na lang daw. Hindi na nabalikan. Hanggang sa kaninang umaga, nagsosoli na ng bote si Tomer. So, syempre ako kahapon, dahil busy ako, hindi naman ako masyadong nakapagtinda ng literal na tinda. Kasi, ano bang tawag dito? Namili nga kami kahapon, tapos nag-ayos pa ng paninda, naghabol. So, yung pagharap ko sa mga customers, pasundot-sundot lang. Ang talagang humarap, si Kauri at saka si Angie. Ngayon sabi ni Tomer, sabi ko, asan po ang stub? Wala daw stub, pero dito daw binili. Sabi ko, sir, kailangan po may stub kasi po nakakontrol po ang bilang ng bote at ang paglabas po ng deposit. Yung stub po, kailangan ko po. Sabi niya, dito ko yan binili, ganyan-ganyan. Oh, ikaw pa nga nagbenta sa akin. So, nasyak ako. Kasi hindi naman ako nagbenta ng 8 bote na hindi ako mag-i-issue ng stub. Kasi, dito po lalo na kapag ka po ganun karami na, talagang stub yan. Kahit nga isa lang yan, may stub talaga yan. May date kung kailan nabili, magkano ang deposit, at kung kailan dapat isauli ang bote. Hanggang kailan. Kasi nga, mga pasaway nga yung iba, sinabi ng ganitong date isosole 1 week na,
no? Nabayaran na namin yung deposit kay Kuya Joseph at lahat-lahat. Kasi hindi po ako nakakahiram kay Kuya Joseph ng bote. Kahit isang 8 ounce lang po ang kulang ko diyan, naka-charge po sa akin yan. May bill po akong babayaran, no? So, sa madalit sabi, pinipilit niya na ako ang nagbenta dahil yung nakaitim daw. Nakaitim ako kahapon. Ngayon, sabi ko, kuya, napaka-imposible po. Sabi niya, dito ko yan binili. Kasi dapat nga, doon ako bibili sa kabila kasi doon talaga ako bumibili. Kaya lang kasi sarado siya kasi. Kaya dito ako nabili. So, parang nakakapraning naman yun, di ba? Na maririnig mo yun. No, masasaktan ka in a sense na ako kasi, hindi ako nasasaktan na kahit regular customer ko, dadaan sa akin sa iba bibili. But my point is, yung point na sasabihin sa iyo yun, hinihiling ko lang naman ay yung stab. So, walang stab. So, napaka-imposible, di ba, na ang dami ng bote, walang stab. So, ngayon, dahil si Kauri kanina wala, kami ang naka-duty ni Angie, pinatawag ko si Kauri. Tinawagan ko kasi sabi ko, baka si Kauri ang nagbenta. Pero, sabi ko, wait lang po, tawagan ko yung anak ko kasi baka yung anak ko ang nagbenta sa inyo, pero sasabihin nyo ako, hindi po ako kasi alam ko po yan kung kayo. At imposibleng hindi ko po kayo bibigyan ng stab. Imposibleng hindi kami mag-i-issue ng stab. So, ngayon, tinawagan ko. Bago pa yon nangyari, na pumunta dito si Kauri, na may mga sinabi na siyang hindi ko nagugustuhan. Na pera lang yan, ganyan. Opo, sabi ko, wala pong problema sa pera. Ang point ko lang po, inaayos po natin yung problema. Kasi nga po, may mali. Kailangan may stop. Kasi protection yon at my end. And sa kanya din, syempre. No? So sabi nga, ganyan, kung ano-ano na, pabalik-balik. Aalis, bibit-bitin yung bote, ganyan. Tapos may kakilala pa siya na nakamotor na babae na parang sabi niya, iwan mo dyan. At parang ang bumili pala ay yung kasama niya, magkasama sila nung binili yung bote na yon. So, in-advise ng isang babaeng may edad na nakamotor, angkas sa motor, na hindi iwan mo dyan tapos patawag mo si para makilala. Parang ganon. Kasi siguro, si ate, medyo ko siya sa, parang ko siya na namumukhaan ko. Alam nila yung policy dito, alam nila yung patakaran. At kilala naman nila ako, no? Pagdating naman sa kanila, sa customer service. And so, ngayon ang nangyari guys is, ayaw iwan. Tapos, dakdak, ganyan si Tomer, no? Parang sasabog ang dibdib. Dumating na nga sa point na sabi ko, wag po kayong magtataas ng boses. Kasi po, gagawan nga natin ng paraan. Aayusin po natin, titingnan po natin kung dito po talaga nabili at kung may deposit. Kaya po kailangan nga yung stab. Di nag-hysterical pa rin siya. Hanggang sa dumating si Kauri. Inaalala ni Kauri, sabi ko, may nabentahan ka ba na 8 bote ng Red Horse na 500? Kasi kine-claim ang deposit, 80 pesos yun anak. Baka mamaya hindi sa atin nabili, maglalabas ako ng 80 pesos. Hindi bakit walang stab si Tomer? Ngayon, inalala ni Kauri, nilagyan ni Kauri ng stab, hindi kinuha ang stab. At sabi babalikan. Siguro hindi na nabalikan at nag-enjoy ng makainom. Ngayon kinukuha, walang maipakitang stab. Naitabi pala ni Kauri yung stab. Sabi ni Kauri, mami, may stab yan. Gawa ang stab niyan. Hindi niya po binalikan kasi dapat ibibigay ko, umalis na. Sabi, ibabalikan na lang daw. No? Hinahabol ko, pero babalikan na lang daw. So, hindi na balikan. Kaya walang hawak na stab nung nagkiklaim sa akin. Ako na ang inabutan na magkiklaim. Okay. So, hanapin ka ako kasi palakad-lakad yan at sumasama loob. Sabihin, hindi natin pagkakamali. Nasa kanila ang pagkakamali. Para maganda lang na mayroong mga realizations, no? Na hindi lahat ng times, syempre tayong mga tindero-tindera ay magpaparaya na ganun-gaganunin na lang tayo, pariringgan tayo ng kung ano-ano. Syempre kailangan maging patas tayo dito, no? Wag bias. So, kaya naman, sabi ko, ayan kuya, gawa naman pala stab nyo. Kayo po may kasalanan. Hindi nyo po ba nilagyan? Sabi po ng bata, ng anak ko, babalikan nyo. Hindi nyo naman pala binalikan. Tapos nakita niya yung anak ko, na-realize niya nga na ganoon. No? So, sabi ko, in-explain ko kay Tomer na, kuya, ang masakit po kasi sa akin, yung sasabihin nyo sa akin, naririnig ng regular customers ko. Sabi ko, ang masakit po kasi sa akin, kuya, yung pariringgan mo pa ako na, kung hindi lang sarado, yung binibilhan nyo, edi sana, doon kayo nabili. Sa akin po kasi, hindi ko po kayo pinipigilan kahit saan po kayo bumili. Ang punto ko lang po, ayusin natin ang problema, maghintay po. At yung punto pong sa pipilit yung ako nagbenta, hindi nga po ako nagbenta. So, yun. Kumalma na siya, ganyan. Hanggang sa kanina,
Nagbababa na ng alak si Kuya Joseph. Bago pa nagbababa si Kuya Joseph ng alak, may red horse pa ba kayo? Ganyan-ganyan. Sabi ko, wala pa po wala pa i-deliver. Hanggang sa nung meron na, nandun pa siya pa yung buena mano. So, natatouch lang ako. No? Hindi ako nagagalit. Kasi hanggat maaari nga, aayusin ang problema. Dahil doon pa rin tayo sa tamang customer service. No? So, lagi nating hanggat maaari tayo, lalo na tayo mga pagod na tindera, no? Masanay natin yung sarili natin sa kabila ng napapagod ang katawan lupa at ang ating pag-iisip, maging ano pa rin tayo sa customer. So, nung ma-realize niya na siya yung mali, edi bumibili na rin siya. So, I'm hoping na maging regular customer namin din siya. Kung hindi man maging regular customer at dun siya bibili kapag open na yung kanyang prefer na tindahan, wala namang problema yon. At least lang, magaang na. No? Yung walang kagalit. Magaang na. Yon. So, nakakatuwa. And then, relate ba kayo? Kung ba kaya ko lang naman nakwento to, relate ba kayo sa ganyan, yung pariringgan kayo na meron sila talagang prefer na tindahan. It's just that wala silang choice dahil kailangan nilang bumili sa iyo. So ako, okay lang yun sa akin. Siyempre, masaya yun na makabibili sila. Kasi gusto ko ma-experience naman nila kung paano bumili sa tindahan ni Mami Park. Diba? Kung paano kami mag-customer service. Ganon. Kaya nga lang, may mga point nga lang, may mga times nga lang na ganyan. May mangyayari na ganyan. No? Ilang beses na rin na may mga ganyan. Until dadating makikita namin, bumibili din naman dito. Babalik din dito, no? Bibili sa iba for a while and then babalik din. Kumbaga ba parang subscriber yan Mga comeback subscriber, ika nga, ganon. Nakakatuwa lang, no? So, it's a learning experience, no? Kasi pagka ganyang usapin na, ako talaga ang, makikipag-deal, no? Ako ang, I'm the one will be dealing with this kind of situation na, kasi kung si Angie, syempre, iaano niya, pero syempre pakikipag-usap din, di ba? Kaya nga sinasanay ko si Angie, natatandaan niya kung ano ang mga behaviors and mga customer behaviors ng mga tao rito na mamimili, na hanggat maaari ikaw magpaparaya, ikaw ang nasayo ang peaceful na pakikipag-usap. Kasi para sa huli hindi ka talo, no? Dinaan mo pa rin sa sa mabuting usapan. Lalo na pagka medyo oldies na, hindi magpapatalo yan. sasabihin talaga nila gusto nilang sabihin, sa totoo lang. No? So, yun lang, ko lang naman. So, first time lang yung ganitong sobrang yung experience ko, no? Kasi nga, may mga regular customers si kasari natin na kakompetensya natin na nabili dito dahil nga sarado sila. So, naalala ko kasi din dati, no? Na-advise ko na you have to make sure na nagiging habit mo ang magandang customer service, nang sa ganon, just in case, just if ever na mapunta sa iyo ang regular customer ng kakompetensya mo, mabili sa iyo, ay ma-experience nila ang magandang transaction sa iyong tindahan. Nang sa ganon, kahit hindi man sila maging regular customer mo, maging option kanilang bilhan kapag wala sa regular suki nila na binibilhan, no? Yun naman yung doon, kasi sayang din, 'di ba? Customer pa din. Okay? So, I'm not promoting this that customer is always right, but I'm not saying this naman na kailangan magmalaki tayo sa customer, no? Wala namang problema kung kahit saan bumili. Ang importante lang is naghiwalay ng maayos. Okay? So, yun lang ang i-share ko for today's video, and magpapakap na kami at gabi na rin. So, this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!